Mga kabayan, saan na yung 30,000 killings? Ito ang maraming tanong ni Atty. Martin Delgra, Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, matapos umingay sa social media ang panawagan ng International Criminal Court o ICC sa publiko upang magbigay ng impormasyon kaugnay sa war on drugs ng dating Pangulo. Ayon kay Atty. Delgra, ang naturang hakbang ng ICC ay nagbubukas ng mas mabigat na tanong tungkol sa paulit-ulit noong binabanggit na nga umano'y 30,000 killings. Bakit ngayon ay tila desperado umanong maghanap ng testigo? Napakamot ako sa ulo, wala pa pala silang testigo o kung meron man, kulang na kulang. Ito po ang naging pahayag ni Delgra. Diretsahan ding tinanong ni Delgra kung saan nagmula at paano napatunayan ang numerong 30,000 na matagal nang iniuugnay sa kampanya kontra droga, lalo na kung ang mismong ICC ay nananawagan pa rin sa impormasyon mula sa publiko. Para sa kampo ng dating Pangulo, kung totoo at matibay ang sinasabing bilang, dapat malinaw na ang mga testigo, dokumento at direktang ebidensya ay hindi umaasa sa panawagan sa social media. Samantala, galit na galit si Atty. Harry Roque sa ipinalabas na panawagan ng ICC. Aniya, hindi pa pala sapat ang ebidensya, bakit ngayon pa lang sila naghahaginap ng ebidensya? Gayong mag-iisang taon nang nakakulong si Tatay Digong. Para makonvict si Tatay Digong. Mga walang ya, mga baboy, mga hinayupaks. Nako, makakarma kayo dyan. Dahil sabi sa Biblia, thou shalt not bear false witness against your neighbor. And yet, ayan pong ginagawa nila ngayon. Mag-iimbento na naman ng ebidensya para palakasin ang ebidensya ng tuluyan ng makulong ang Tatay Digong. Bangungutin sana kayong lahat. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Mga kaibigan, napansin nyo ba yung mga pinublish ng ICC na ngayon pa lang sila nakikiusap sa publiko at saka sa mga kapulisan na magpresenta ng ebidensya labang kay Tatay Digong. Nakakatawa naman po, no? Mantakin ninyo, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. 10 buwan na nakakulong si Tatay Digong. Yung pala, hindi pa sapat ang ebidensya nila. Tama ba yan? Makaturungan ba yan? Samantalang ang isang araw na pagkakakulong, at ako po, minsan lang akong nakulong isang araw ng Kongreso by way of contempt of Congress, hindi na ako papayag na masupil muli ang aking kalayaan ng walang dahilan. And yet, ito ang isang korte, 10 buwan na nilang kinulong ang Tatay Digong, ngayon palang naghahagilap ng ebidensya. Abay, hindi ako nagtataka kung bakit tuwan-tuwa sila na na-postpone din yung tinatawag na confirmation of charges. Kasi kung ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya, ibig sabihin, hindi pa sapat talaga ang ebidensya nila. At kung natuloy yung confirmation of charges, baka may posibilidad na baka na-dismiss ang kaso dahil nga for lack of evidence. Dahil sa ngayon, ang tanging ebidensya lamang na meron ng hukuman na naging dahilan para sila ay magsilbi ng arrest warrant kay Tatay Digong ay nakabase lamang sa good grounds. Napakababaw po yan. Kaya nga pong sinasabi ko, hindi makatarungan na hindi rin binigyan ng interim release si Tatay Digong kasi ang system nga dyan sa ICC na yan, napakababaw nung hinihingi ebidensya para sa warrant of arrest, kaya naman binabalanse sa pagbibigay ng interim release. Pero ngayon, hindi binigyan ng interim release dahil si Tatay Digong daw ay pwedeng tumakas at pwedeng makialam sa ebidensya at pwedeng gumawa pa ng mga krimen at pwedeng pantakutin ng mga witnesses. Miski siya ay natutumba na, maski naglalakad lamang. At hindi na maalala kung ano talaga nangyayari, hindi alam kung nasaan na siya ngayon. So hindi po talaga makatarungan yan, ha? Na unang-una, 10 buwan na pagkakakulong, na parusa na po yan. Talaga naman kung miski isang araw na pagkakakulong ay parusa, hindi pa sapat ang ebidensya ng prosecution para mapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Alam mo po, dati, bilib na bilib ako sa inquisitorial system, no, na sinasabi ko nga na ginagaya o ini-implement ng ICC. Pero ngayon, naniniwala ako, palpak. Kasi dapat, kung ang inquisitorial system ay gumagana, dapat yung threshold, yung ebidensya na kinakailangan para makulong isang tao, dapat at least probable cause. At kung walang probable cause at hindi satisfied ang mga prosecutors na walang probable cause, dapat wag munang ikukulong. Maghanap muna sila ng ebidensya.
Ngayon ang tanong ko, humingi na ng warrant of arrest ang mga prosecutors base lamang sa good grounds, napagbigyan na ng hukuman, nakakulong na si Tatay Digong, tapos ngayon, ura-urada silang hahanap ng ebidensya. Hindi pa, yan ay paglabag na sa karapatan ni Tatay Digong ng kanyang karapatan na maging malaya at maging presumed innocent. Kasi nga, yung 10 buwan na pagkakakulong niya, parusa na po yun. Lalong-lalo na kung ikaw ay 80 anyos at ayaw na ayaw manirahan sa ibang bayan. Alam niyo si Tatay Digong, nakapagbiyahe sa ibang bansa, pero never po yan tumira sa ibang bayan. Hindi gaya ko, na 2 beses nag-aral, 2 beses nagturo abroad, no? Pero siya talaga, ayaw niyang umaalis ng Davao. Kaya nga, hindi yan naging senador. Kaya nga, minsan lang yan naging kongresista kasi ayaw niyang umaalis ng kanyang syudad ng Davao. Tapos ngayon, 10 buwan, pinakamatagal na niyang panahon na nabuhay siya na hindi nasa Pilipinas at hindi nasa Davao City. Kasi naman, maski nung presidente si Tatay Digong, pagdating ng Friday, uuwi na yan ng Davao. Ibig sabihin, hindi niya kukumpletuhin ang 1 linggo sa Maynila na hindi umuwi sa Davao. Di siya mapakali pag hindi siya umuwi sa kanyang tahanan sa Davao. Tahanan na ang aking description ay bahay Kalapati. Dahil hindi talaga ako mapaniwala sa liit ng bahay na tinitira ni Tatay Digong hanggang doon sa panahon na siya ay kinidnap na papunta ng Dahig. Alam nyo, ulitin ko yung kwento ha, merong isang bilyonaryo, isang tycoon nang nakita ang bahay sa Davao, maiyak-iyak. At ang sabi, bumili kayo ng kahit anong bahay para kay Presidente at ako magbabayad. Tinanggihan niya ni Tatay Digong. Tinanggihan niya dahil ang sabi niya, hindi niya kayang mabuhay sa ibang lugar, kundi doon sa tahanan niya na nakaugalian na niya, yung bahay Kalapati niya, no? Kahit anong karangyaan ang pinapangako ng mga bilyonaryo para maging bago niyang tahanan, tinanggihan niya yan kasi home is home to him at ang home niya ay yung bahay Kalapate. Kaya nga po itong 10 buwan na wala si Tatay Digong sa Pilipinas at nakakulong sa Dahig, napakabigat na parusa po sa kanya yan. Hindi lang dahil siya ay nakakulong, dahil siya ay nasa dayuhang lugar, dahil siya ay wala sa Davao City. Kaya nga po, hindi po talaga makatarungan itong sistema ng ICC na ngayon pa lang sa pamamagitan ng advertisement, naghahanap sila ng ebidensya. Siyempre, yung mga CPP-NPA na nakabasa ng ganyang anunsyo, mag-iimbento yan ng mga krimen na sasabihin nila, kagagawa ni Tatay Digong. Paano naman talaga maimbestigahan yung mga yan? Kung ang pagkakalap ng ebidensya ng ICC nakabase lamang sa advertisement, saan ka nakakita na advertisement ang pamamaraan nila para mag-imbestiga? Siyempre, wala naman sila pamamaraan dahil wala silang kakayahan mag-imbestiga. At ang problema naman, yung ating mga pulisan at mga NBI, maski sa ilalim ng mga administration, palpak mag-imbestiga. Saan sila ngayon kukuha ng ebidensya? Di sa chismis. So asahan natin na yung mga CPP-NPA at mga dilawan ay mag-iimbento ng mga ebidensya dahil kinakailangan nga, alam nila na kinakailangan tustusan pang ebidensya ng prosecution dahil kung ngayon talaga didinggit, ngayon talaga magkakaroon ng tinatawag na confirmation of charges, baka ma-dismiss nga for utter lack of evidence, maski man lang ang hinahanap ay probable cause. Ang probable cause is a crime is probably committed and that the offender is probably guilty thereof. At siguro nga, dahil wala pa yung ganyang ebidensya, wala pa silang ganyang ebidensya na hawak para patunayan yan, naghahagilap sila ngayon ng mga ebidensya. Na I'm sure, ang CPP-NPA, ang Dilawan, yan po ay magmamanufacture, magtatanim ebidensya, gaya ng tanim kaso na ginawa nila sa akin, at siyempre yung tanim ebidensya na rin na ginawa nila kay Tatay Digong na hindi pa pala sapat. Planting evidence is not enough. You need to plant more para makonvict si Tatay Digong. Mga walang ya, mga baboy, mga hinayupaks. Nako, makakarma kayo dyan. Dahil sabi sa Biblia, thou shalt not bear false witness against your neighbor. And yet, ayan pong ginagawa nila ngayon. Mag-iimbento na naman ang ebidensya para palakasin ang ebidensya ng tuluyan ng makulong ang Tatay Digong. Bangungutin sana kayong lahat. In any case, yan po talaga ay area na kinakailangan reformahin ng ICC. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong ganitong sistema. At sa tingin ko, habang nakikita ng buong daigdig kung ganong kasama ang sistema ng ICC na nakulong na isang tao ng 10 buwan na hindi pa pala sapat ang ebidensya, mas magiging desidido sila na wag sumapit sa ICC.
So kung talagang gusto nila na mas maraming bansa ang sumapi, bagamat ang Russia, US at China hindi kasapi, at si Donald Trump ay talaga namang sinasabi na gigirahin namin yung mga ICC na yan pag sila ay naglitis ng kahit sinong Amerikano, at ngayon ay talagang pilit na pinapapatay niya ang ICC sa pamamagitan ng sanctions, kinakailangan maging mas convincing pang ICC na kaya niya magbigay ng katarungan sa lahat. Pero habang nakikita nila na kinulong na nila, pinarusahan nila si Tatay Digong na wala pa palang ebidensya, lalong walang kumpiyansa ang mga bansa maging miyembro ng ICC. Baka tuluyan na tangang maging kasaysayan ang ICC.